Good day everyone, I am Jonalyn A. Maulana together with Reynold Talusan. So we are the group 21. So our topic is cashless economy, the impact of demonetization on small and medium businesses. So a cashless economy is a system where financial transactions are conducted mainly through digital methods such as online banking, debit and credit cards, mobile wallets, and electronic payments instead of physical cash. One of the major strategies used to promote a cashless economy is demonetization. Ang ibig sabihin nito sa real life situation ay mas pinipili na ang government at ng society ang paggamit ng digital payments kaysa actual na cash. Halimbawa, imbes na magbayad ka ng cash sa tindahan, gagamit ka na lang ng QR code o e-wallet tulad ng GCash. Unti-unti nitong binabago ang paraan ng paghawak ng pera ng mga tao at negosyo. Demonetization refers to removal of a currency legal tender status by the government. In addition, demonetization encourages individuals and businesses to shift toward digital payment system and formal banking services. Sa madaling salita, kapag may demonetization, parang sinasabi ng government na yung lumang pera ay hindi na pwedeng gamitin bilang pambayad. Dahil dito, napipilitan ang mga tao at negosyo na mag-adjust at gumamit ng banks, app at digital platforms para sa transactions nila. Small and medium businesses are among the sectors most affected by demonetization because many of them depend heavily on cash transaction or daily operation. The transition to a cashless economy can therefore create both opportunities and challenges for CMES. Malaking epekto ito sa mga small at medium businesses tulad ng sari-sari store, karinderya, bakery at maliit na shop kasi karamihan sa kanila cash talaga ang gamit, kaya kapag biglang nag-shift sa cashless system, kailangan nilang mag-adapt kahit hindi sila ready minsan. So next is impact of demonetization on small and medium businesses. Positive impact. Number 1, increase in digital transaction. Many businesses started using online banking, QR codes, and e-wallets after demonetization. This helped modernize businesses operation and made transaction faster and more convenient. Sa panahon ngayon, maraming negosyo ang natutong gumamit ng digital payments dahil sa pagbabago ng sistema. Dati cash lang talaga ang tinatanggap sa karamihan ng tindahan, pero ngayon kahit maliit na negosyo ay may QR code na. For example is isang tindahan ng pagkain sa kanto, dati ay puro cash lang ang bayaran. Pero nang nagkaroon ng push para sa cashless system, nag-register sila sa GCash at naglagay ng QR code sa counter. Ngayon, kahit walang dalang pera ang customer, pwede pa rin silang bumili ng pagkain gamit ang cellphone. Mas mabilis ang pila at hindi na kailangan ng sukli. Another example is yung online sellers sa Facebook. Mas naging madali sa kanila ang pagtanggap ng bayad dahil sa instant ang transfer ng pera sa e-wallet. Kaya hindi na nila kailangan hintayin ang cash payment. So number 2 is better financial transparency. Digital payments create transaction records, help businesses manage finance more effectively and reducing opportunities for tax evasion and corruption. So, ibig sabihin, isa sa malaking advantage ng digital payment ay yung may record ang bawat transaction. Ibig sabihin, lahat ng pumasok at lumabas na pera ay nakatala sa system. Mas organized ang negosyo at mas madaling i-monitor ang kita. For example is,
Isang maliit na karenderya na gumamit ng e-wallet payments ay pwedeng makita sa app kung magkano ang total na pumasok na bayad sa isang araw. Kung dati ay manual pa ang paglista sa notebook at minsan nagkakamali o nawawala ang record, ngayon automatic na lahat. Dagdag pa nito, mas nababawasan ang pagkakataon na may loss income dahil ah, lahat ng transaction ay documented para rin itong protection sa business owner dahil may proof sila ng actual sales. So that's all for my part. Thank you. Good day everyone, my name is Reynold Talusan. So this is the continuation of the report. The title is Cashless Economy, the Impact of Demonetization on Small and Medium Businesses. Number 3 is Improved Banking Habits. Dahil sa demonetization, maraming business owners ang napilitang gumamit ng bangko at ibang formal financial services. Noon kasi maraming small businesses ang puro cash lang ang hawak at minsan hindi nagde-deposit sa bank. Pero nang maging limitado ang paggamit ng lumang pera, mas nakita nila ang importance ng pagkakaroon ng bank account at mas organized na paghawak ng pera. Halimbawa, ang isang sari-sari store owner na dating nagtatago lang ng kita sa bahay ay nagsimulang magdeposito sa bangko para mas safe ang pera. Number 4 is growth of financial technology. Dahil kulang ang cash noon, maraming tao at negosyo ang lumipat sa digital payments tulad ng online banking, e-wallets at QR payments and mobile apps. Nakakatulong ito para mas mabilis at convenient ang transactions kahit walang physical cash. Halimbawa, ang food seller na dating cash only ay nagsimulang tumanggap ng GCash o Paymaya para hindi mawalan ng customers. So, nakakatulong din ito para lumawak ang customers ng SMEs dahil kahit malayo ang buyer, pwede pa rin magbayad online. So, dito naman tayo sa negative impacts. Number 1 is decline in sales. Noong panahon ng demonetization, maraming customers ang walang sapat na bagong cash, kaya nabawasan ang pagbili nila ng products at services. Dahil dito, bumaba ang sales ng maraming small businesses. Halimbawa, ang mga tindahan sa palengke ay nakaranas ng kaunting buyers dahil hirap ang tao sa cash. Kapag mababa ang sales, naapektuhan agad ang daily income ng SMEs. Number 2 is cash flow problems. Maraming small businesses ang umaasa sa araw-araw na cash para mapatakbo ang negosyo. Kaya noong nagkaroon ng cash shortage, nahihirapan silang magbayad ng expenses. For example is, hindi agad mabayaran ang suppliers kaya na-delay ang deliver ng products. Kapag humina ang cash flow, kahit profitable ang business, pwede pa rin itong mahirapan mag-operate. Number 3 is lack of digital knowledge. Hindi lahat ng business owners marunong gumamit ng digital payments o online banking. Mas naging mahirap ito lalo na sa rural areas na kulang ang internet connection at technology. For example, ang mga matatandang business owners na hindi marunong gumamit ng smartphone apps. Kaya kahit maganda ang financial technology, hindi lahat agad nakaka-adapt nito. The last one is temporary business closures. Dahil sa pagbaba ng sales at financial problems, may ilang SMEs na pansamantalang nagsara habang hinihintay maging stable ulit ang economy at cash circulation. For example, ang ilang maliit na restaurants ay pansamantalang tumigil dahil kulang ang customers. Kahit temporary lang ang closure,
malaki pa rin ang epekto nito sa income ng pamilya at employees ng negosyo. And that's all.